Kinakakatakutan ang karakter na ito sa panahon ng World War II dahil sa libo-libong mga Japanese soldier at Nazi German na kanyang pinaslang. Ang robot na ito na gawa sa United States Project ay naging malaking tulong upang mabawasan ang pagkasawi ng mga Americans at mga Allied. Kilalanin natin ang karakter na ito. Pero bago po yan, ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating channel para mas updated po tayo sa ating mga videos. Taong 1942, nagkaroon ng pagsasaliksik ang isa sa top secret government ng United States na tinatawag na Project M about sa larangan ng robotics. Dahil nakikita nilang araw-araw ay maraming nasasawing mga sundalo, kaya't nagplano ang Project M na pinamunuan ni Professor Mazursky at Dr. Charles Grayson na gumawa ng isang war robot. Sa mga pagsasaliksik at mga eksperimento ay na-develop nila ang kauna-unahang fully functional robotic automatons sa buong mundo at ito ay tinatawag nila na GI robot. Ang GI robot na ito ay may pangalang Jake or Jake at ang ibig sabihin ay Jungle Assault Killer Experiment. Ito ang kauna-unahang robot na ginawa ng Project M upang matulungan ang lahat ng American soldiers at Allied forces. Pero bago pa man ito naging fully functional, ay muntik naman itong masira dahilan sa assistant ni Professor Mazursky na si Per de Gatton na nag-traitor sa organisasyon. Dahil sa kanya ay muntik nang masira ang GI robot sa kadahilan ng ibinigay niya ang lahat ng impormasyon sa mga supervillain kung saan nakabase ang kanilang facilities. At nung panahon ding yon ay inatake nila ang secret base ng Project M. Mabuti na lamang ay agad namang rumesponde ang old-time superhero group noon na Young All-Star at natalo nila si Per de Gatton at ang mga kasama nito. At pagkatapos ay ng panahong ding yun ay naging fully programmed din ni Professor Mazursky ang GI robot na si Jake. After ma-fully program at fully function si Jake ay agad itong dinala sa isang mission test sa South Pacific kung saan susubukan ang kanyang abilidad bilang isang robot. Si Jake ay ipinabantay sa isang batang-bata at matipunong marino na si Sergeant Coker. At silang dalawa ay binigyan ng isang test mission kung makakaya ba ni Jake ang makipagsuntukan sa kanyon at makipagbulong braso sa tangke. At hindi nga nagkamali ang Project M sa paggawa kay Jake dahil halos lahat ng mission nila ni Sergeant Coker ay puro lahat accomplished at successful. At dahil doon ay ipinagpatuloy ng US government ang pag-deploy kay Jake at Sergeant Coker. Halos kinatatakutan si Jake ng mga Japanese soldier dahil kapag ang dalawang ito ang umatake sa kampo ng mga Hapon ay tiyak walang ititira. Maliban sa kanilang dalawa ay nagpadala ulit ang US government at Project M ng isang karagdagang kasama nila at ito ay isang canine robot na ang pangalan ay si Cap na ang ibig sabihin ay Computerized Automatic Patrol Dog. Si Cap ang naging bantay sa lakay ng dalawa sa panahon ng kagipitan dahil si Cap ay may abilidad na kaya niyang ma-detect ang isang lugar kung may landmine ba o wala at maliban pa dyan ay kaya niyang maging spy pag inutusan siya at ire-report ito kay Coker. At isa sa mga record na nakasulat sa kanilang accomplished mission ay naisalba niya si Coker at Jake sa isang batalyong Hapon na dumungka at bumaba sa isang Japanese submarine na magkakamikaze attack sana sa maliit na base ng Allied. Mabuti na lamang ay agad na naaksyonan ni Coker at Jake at nakapag-prepare din sa pag-counter attack ang mga Allied. Maliban pa dyan ay nakakounter din ang tatlo ng mga variants of robotic na kapareho ni Jake na gawa ng mga Japanese scientists. Pero mabuti na lang at natalo ito ni Jake. At dumating din sa punto na ang mga Navy ay natrap sa mga bitag ng mga Hapon at halos wala silang matakasan. Pero mabuti na lang ay niligtas sila ni Jake at sa panahong ding yon ay sinakripisyo niya ang kanyang sarili. At dahil dyan ay alam na ng Project M na darating ang panahon na ang kanilang GI robot ay masisira din.
kaya't nagpadala ulit ang mga ito ng pangalawang GI robot at inihulog sa Tattoo Island. Mabuti na lang at natagpuan ng mga Green Patrol na pinamunuan ni Sergeant Blaney ang malaking kahon kung saan nasa loob ang GI robot at need pa itong i-assemble at activate. Habang ina-activate nila Sergeant Blaney ang GI robot ay hindi nila ini-expect na aatake pala ang mga Hapon sa kanilang base camp sa panahon ding yun kung saan mayroon din silang samurai na robot. At halos naubos ang lahat ng mga kasama nila sa base ng Green Camp. Mabuti na lang kina Sergeant Blaney dahil nakapatrol sila at hindi sila nasali sa massacre. At fortunately, ay na-activate din nila ang GI robot at ito ay nagngangalang Jake II. Dahil nasaksiyan nila ang kalunos-lunos na nangyari sa mga kasama nila, ay agad silang rumesbak at inatake ang base camp ng mga Hapon sa islang yon at doon ay naubos nila ang mga Hapon. Alam nyo guys, ang GI robot ay hindi lang ito basta-basta robot lang, kundi mayroon itong superhuman strength, speed, durability, stamina, and agility at kaya din itong lumipad kahit sa maiksing distansya. Maliban pa dyan, ay mayroon din itong mga weapons. Sa kaliwang braso at kamay nito ay lumalabas ang kanyang unlimited machine guns, mini torpedoes at maliit na anti-aircraft missile. Bukod pa dyan ay mayroon pang superhuman intelligence si Jake kung saan capable ito sa pag-a-analysis ng malaking amount of data. Mayroon ding audio sensitivity si Jake kung saan kaya niyang i-adjust ang sensitivity ng kanyang audio receptors para mapinpoint kung saan nanggagaling ang tunog kahit nasa ilang kilometro pa ang kalaban. At maliban pa dyan, ay madidetect niya kung kalaban ba o hindi ang nagsasalita sa pamamagitan ng waveform sensitivity nito. Mayroon ding visual scanner si Jake kung saan malalaman niya kung ito ba ay life form, energy sources o ibang bagay na madidetect niya at makikilala niya agad. Mayroon ding vocal imitation si Jake kung saan kaya niyang i-replicate at imimik ang mga tunog na nasa paligid niya, lalo na ang hayop at tao. Maliban pa dyan ay may telepathic link din itong si Jake galing sa DNA ni Starro the Conqueror na inilagay kay Jake II kung saan kaya nitong i-monitor ang ibang mga rooks at kapag na-determine ni Jake na mag-gain ito ng control ay i-terminate niya agad ang link sa pagpuksa sa mga grupo. Mayroon ding empathy si Jake kung saan may ability siya na mararamdaman ang human emotion gaya ng courage, loyalty, happiness at kahit na loneliness. Nasaksihan ito ni Coker sa ilang taon nilang pagsasama kung saan hindi lang kaya nitong gayahin ang emotion kundi alam ni Coker na may sariling human feelings si Jake II. Pagkatapos noon ay nag-utos ang US government na ipadala si Jake kay Sergeant Coker upang ipagpatuloy ang kanilang mga covert operation at ipinadala sila sa Dinosaur Island. Maraming accomplishment ang nakarecord sa Pentagon sa ginawa ng dalawa hanggang sa taong 1945 pagkatapos ng giyera ay winidraw itong si Jake at shinut off muna pero ang status naman niya ay still active at some point. Pero ilang dekada ang lumipas guys at sa taong ito 2024 ay ginamit din si Jake ulit ng Project M para makibahagi sa isang deadly operations ng Suicide Squad. Nang i-activate ito ay agad itong nakapagsalita at nagsabi na excited na siyang kumitil ng mga Nazi at Japanese soldier. So hanggang dito lang ako guys at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating channels. Ingat!